Kalahating oras ang lumipas. Nagsimatayan ng sabay-sabay ang mga kandila. Natakot ako pero hindi ko tinitigil ang pag-uusal na para bang may nagsasalita at nakikipagsagutan sa akin noon. Pabulong ito na para bang Helen Paos at tumatawa. Animoy kaluluwa ito, Sir Seth. Hindi ko naman makita gawa ng madilim. Namatay lahat ng mga nakasinding kandila. Tapos yung lamparay namatay din noon. Ang huling katagang pangtapos ng dasal, pagkasambit ko nito, nagsindi ng kusa ang mga kandila. Pero hindi nakasama yung lampara. Lumukob ang kakaibang init sa katawan ko na may halong lamig. Damang-dama ko ito. Medyo masakit pero nakakayanan ko naman. Yung tipong parang may malamig na haplos ng hangin pero napapalitan ng sobrang init. Ganun na ganun. Hanggang sa nawala yun kasabay ng halakak na palayo ng palayo. Natapos ko na lahat. Walang ano-anong naligo ako noon sa may kanal lang doon sa palayan. Malinis naman ang tubig dito gawa ng galing yun sa bukal sa dalisdis ng bundok. Pagkatapos ay parang wala lang. Inligpit kong lahat ng kagamitan. 4 na araw bago ang libing ng anak ko. May panahon pa ako. Umaga na nang makauwi ako noon at sa maniwala man kayo at sa hindi. Ni kakarampot na pagod ay wala akong naramdaman. Hindi maanghang ang mga mata ko. Bagkos ay parang napakakondisyon ko pa doon. Kinausap ko ang asawa ko na kako aalis ako. May pupuntahan lang. Siya na kako ang bahala at bukas pang balik ko noon o hindi naman kaysa makalawa. Sinabi ng asawa ko na nakalamay pa yung anak namin pero aalis ako at tinanong kung anong nangyari sa akin noon. Natukoy ko na yung salarin. Pupuntahan ko. Pakiusap Tricia para sa atin to. Kapag hindi natin nasugpo yun tayo ang susunod. Napatanong si Tricia kung sino. Gawa ng sabi kaanak lang. Sino daw sa kanila nang makaharap niya rin umano? Hinaan mo lang yung boses mo. Baka may makarinig eh. Sa ngayon ipaubaya mo muna sa akin. Para saan ba yung galit mo kapag nagtagumpay magiging panatag na rin naman tayo, di ba? Ako nang bahala. Aalis na ako. Ikaw nang bahalang magdahilan sa mga kaanak natin dito. Pero huwag mong sasabihin kung anong ginagawa ko ah. Napabuntong hininga ang asawa ko nun. Niyakap ako nito at sinabing mag-iingat. Ako na lamang daw ang yaman niya bukod sa mga magulang niya. Kako naman ganun din ako sa kanya nun. Siya na lang ang sinasandalan ko dahil walang ibang taong mapagkakatiwalaan maliban sa asawa ko. Umalis ako noon at hindi talaga nagpaalam sa mga naroroon sa bahay. Sa asawa ko lang sinabi ang gagawin ko. Baka kasi maantala pa ako noon. Dala ko noon ang punyal at iba pang kagamitan. Basta kapag nakarating ako doon ay kakausapin ko muna. Hindi naman daw tatama kaagad ang barang ayon kay Manong Atoy. May 1 araw ang pagitan bago pa umubra ito. At habang nag-aantay ako sa pangyayaring yon, doon ako pupuslit ng hindi matatakot. Malalaman ko naman kapag may kakaibang reaksyon. Malamang, kapag tinamaan ng mga ito ay may masasabi talaga sa akin. Pero kapag tingin ko'y inosente, ito na ang sinasabi kong pagsisisihan ko ang lahat. Hindi ko nalang sasabihin dito sa kung saan nakatira sila noon. Basta nasa silangan banda at bukid din ito. Isang sakayan lang naman ito. Pagkarating ko sa lugar, bumungad kagad ang tiyo na para bang nagulat sa pagpapakita ko. Malaki yung bahay nila. 2 palapag at may 2 silang mga anak. 2 babae ang mga yon, si Era at Ason. Mas matanda sa akin ang mga ito pero wala pang mga asawa. Mababait sila eh. Mababait yung pamilya. Pero dama ko talaga noon na may tinatago. Pinilit kong kumalma kahit parang gusto ko nang pumatay. Nagmano pa ako noon at sinabing bakit hindi dumalaw sa pagkamatay ng mga magulang ko. Maging sa anak ko ay wala din ang mga ito. Nako, bukas pa kami pupunta. Pasensya talaga pamangkin ha.
Naging abala lang talaga kami. Alam mo na, may mga hayupan din at marami. Teka, ano bang meron sa'yo at parang ibang nararamdaman ko? Wala pala. Bumagsak lang yung katawan mo ngayon. Dito sa narinig ko sa tiyo ko, mabilis na pumasok sa isip ko noon na totoong sila nga. May malakas na pakiramdam ang may karunungan. Malamang dahil hindi nakatago ang karga ko noon na ibinigay ni Manong Atoy. Naramdaman niya ito pero nagkunwari lang bigla. Pinapasok ako sa loob ng bahay. Pangisi-ngisi pa ako noon at parang wala lang talaga. Si Tia Arona pagkababa nito ng hagdan ay ganoon din ang reaksyon na makita ko. Nanlaki ang mga mata at tila ba nagulat yon. Pero mabilis na lumapit dito sa tiyo. May binulong at napatango naman ito. Tingin ko ang gagawin ng mga ito. Respetuhin kunwari yung presensya ko noon at katulad ng ginagawa ko. Magkukunwari din yung mga hayop. Napakasensitibo ko noon. May nararamdaman na ako at mabilis kong nababasa ang mga kinikilos. Ito na nga yung inaasahan ko sa kanila. Nagbano din ako kay Tia. Nagtanong pa ako noon sa kung nasaan ang mga pinsan ko pero ayon naman dito. Patungo sa amin. Ganun ba? Naku, baka hindi kami nagpang-abot. May kinakailangan lang kasi akong puntahan doon sa bayan tapos dito sumaglit na lang ako. Tsaka pinaalam ko din sa iba pang mga kaanak ng asawa ko yung nangyari sa anak namin. Kahit papaano madamayan kami sa pagdadasal. Pwede po bang manatili muna ako dito? Magpapahinga lang. Ilang gabi na din akong walang tulog eh. Bukas po ako uuwi. Hindi kagad nakapagsalita si Tia Arona. Para bang tatanggi ang mukha ng hinayupak. Pasensya na't nadadala talaga ako sa bugso sa kung paano sila ituring ngayon eh. Maging sa pagsusulat ko wala akong respeto sa mga ito. Itong si Tiyo nang sumabat. Pero ang daloy ng pananalita. Hilaw na animoy kontra sa loob. Pansin ko rin na nanggigigil ito na para bang may gagawin. Nagkakasinyasan pa sila ng mga mata. Pero hindi ko pinadama na may napapansin ako sa kanila. Pinagmukha ko talagang sarili ko noon na inosente. Ikaw ang bahala. Pero pamangkin, sigurado ka ba? Mananatili ka muna dito. May kailangan ka pa bang puntahan? Arona, ihanda mo ngayong silid sa likod. Doon siya matutulog. Yun na nga po, Tiyo eh. Isa din po yan sa dahilan. Naging sunod-sunod kasi ang pagkamatay ng sakop ng pamilya ko. Ang ibang mga kaanak nakauwi at walang alam sa mga sumunod na nangyari. Kaya ayun, aabisuhan ko na may namatay na naman. Kayo nga lang yung wala dun eh. Nakakapagtampu po kayo. Babawi ako, Rayo. Pasensya na talaga. Basta bukas siguro magsasabay na lang tayo. Di ba nga, Arona? Tumango naman si Tia Arona. Itong silid na ipapagamit sa akin na ilagayin ito ng mga pagkain o feeds ng kanilang hayupan. Sa laki ng bahay na yon. Doon pa talaga sa bodega. Di ba nga may kakaiba na? Mabuti makitungo pero masama o masikaso. Malikot ang mga mata. At nang magtungo ako sa beranda, napansin ko na naman na nagkakabulungan ng mga ito. Kitang-kita ko ang pagsabay nila ng akyat sa itaas ng bahay at pumasok sa isang silid nun. Hanggang sa may Makati dito sa bandang pa ako. Kinamot-kamot ko ito. Ang kati talaga. Kanina pa yun pero may lumala na sa mga sandaling yun. Hanggang sa nakapako ang maliit na bote ng white flower. Nanlaki ang mga mata ko. Mainit ito. Kaya pala nakakaramdam ako ng makate. Dinukot ko ito sa bulsa ko. Para bang nagbabaga. Napapitlag pa nga ako noon pero kaagad din akong nagpigil. Baka may nakakita sa akin, lalo na itong dalawang walang hiyang mag-asawang ito. Kumpirmado. Hindi na ako nag-alala noon at wala nang agam-agam sa diwa ko. Hindi na ako magsisisi. Doon ko palang napagtatanto na makikilatis naman pala ng lana na may tawas tapol. Hindi ko talaga naisip yun.
pwede namang hindi ako manatili doon. Kung sa bagay, nawala na sa isip ko ang bisa ng Lana. Ikaw ba naman ang gumamit nun tapos walang hudyat sa marami ng tao, di makakalimutan talaga, di ba? Pero sa mga puntong yon, nag-aapoy na ako sa galit. Para bang gusto ko nalang rektahin ng mga ito. Ang problema, dahil sa kung anong kalokohan kong yon, malamang ay alam na ng dalawa ang pakay ko. At tiyak mag-iingat na mga ito sa akin. Pero nanatili akong kampante. Kako bahala na sila. Ang sabi kasi sa akin ni Manong Atoy, mas malakas siya sa personalan. Ang ibig sabihin lamang nito ay nakakalamang ako sa mga yon, lalo na kapag nakapagsimula na ako sa pagparusa sa kanila. Idagdag pa dyan na naroroon pa talaga ako. Ang tagal nilang bumaba. Hanggang sa maniwala man kayo at sa hindi. Pumutok ang maliit na bote. Ayon kay Manong Atoy, kapag kasalukuyang may ginagawa ang kalaban sa akin, puputok ang boteng yon. Sa madaling salita ay kinukulam na ako ng mga ito. Paunahan na lang. Tingin ko ay may basbas yung isinagawa ko. Hindi naman magpaparamdam siguro kung anong kaluluwang humahalaka kung wala pa. Hindi ko sila tinatawag. Nakatambay lamang ako sa beranda. Tinatanaw ko ang mga kabahayan sa malayo. Palayan ang nasa paligid, Sir Seth. Ang lupang ito'y pinagmamay-ari nila. Pagsapit ng mga tanghali, bumaba na ng bayang dalawa. Dito ay ibang ora nang napapansin ko. Kalmado at ang bait nila. May patawa-tawa pa at nagkwentuhan kami doon sa beranda. Hindi ko sinabi na may nangyaring kakaiba sa pamilya ko. Kako normal na sakit lang siguro. Pinaniniwalaan ng iba na barang daw pero hindi ako naniniwala doon. Nanatili ako sa pagkukunwari kahit aminado naman ako na alam na ng mga ito na nagpapatulong ako kay Manong Atoy. Pagsapit ng gabi, doon na. Dito na nagsisisigaw si Tio Gascon. Alam niyo kung bakit? May lumabas sa kuhol sa puwerta niya habang dumudumi siya noon. Naroroon ako. Binuksan kasi ang pinto ng kubeta na nakaugnay lang sa kusina. May kasamang dugo tapos may mga kiti-kiti yon. Itong si Tia ay nanlalaki ang mga mata at galit na galit. Animoy may gustong banggitin pero hindi lang masabi dahil naroroon ako noon. Hanggang sa tumingin ito sa akin at nanlilisik ang mga mata. Pinaalis ako. Tama kayo nang narinig. Pinaalis ako sa pamamahay nila. Pinagpatuloy ko yung pagkukunwari. Nagtanong ako sa kung bakit. Pero dinuro ako ng daliri. Kung hindi daw ako aalis pati ako ay mamamatay kasunod ng anak ko. Dito na ako bumigay. Bulgaran na yun eh. Harap-harapan na. Ako kamang susunod sa anak ko. Bakit kayo ba yung salarin? Tia, magkalinawan nga tayo. Ano bang nagawang kasalanan namin? Bakit ganun kayo magalit na parang uubusin talaga kami? Ano? Umalis ka! Umalis ka na! Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. Umalis ka na ngayon din. Eh kung ayoko, ano nga yung banta mo? Kapag hindi umalis, susunod ako, di ba? Nauuna na nga si Tio eh. Yan ba yung paraan na ginamit nyo? Masakit ano? Ang problema, mas malala ang tama niyan kesa sa tama sa amin. Tio, gusto ko sanang patayin kayo ngayon eh. Ngayon mismo dito sa pamamahay ninyo. Kanina pa sana pero may nais akong matunghayan. Alam niyo kung anong yon? Ang paghihirap niyo habang tinatamaan ang barang na katulad ng ginawa niyo sa amin. Kalma ka lang, Tia. Nagbago pa lang isip ko. Hindi ko na lang gagawin yon. Hahayaan ko na lang na magdusa kayo. Hindi ko kayo papatayin gamit ng mga kamay ko. Hindi niyo inaasahan, no? Wala kayong alam. Naiisip ko din na pagalingin kayo kapag nagsabi kayo ng rason kung bakit nagawa niya sa amin to. Mag-aantay ako sa beranda. May ilang mga oras pa naman eh. Pag-isipan yung maigi. Yung may kabuluhan sana.
Walang ano-anong pagkatapos kong magsalita. Naglakad ako patungo sa beranda. Bit-bit ko pa ang punyal nun. Binunot ko na kasi ito at pinapakita ko talaga sa kanila. Wala silang kibuan. Para bang may pagsisisi sa kanilang mga mukha. Hanggang sa lumabas na ang tiyo at nagmumura ito. Ang sabi ay galit na galit daw siya sa tatay ko. Paano ba naman kasi ay ito daw ang pinakapaborito ng mga magulang nila? Napamura ako nun. Napapunyeta talaga ako. Irresponsable at wala talagang kabuluhan. Isip bata eh. Napapaiyak pa nga ako dahil lang sa simpleng inggit ganun lang ang ginawa sa amin. Nagpatuloy sa pagsasalita ang tiyo. Ayon pa dito ay ampon lang umano ang aking ama. Kahit itanong ko pa daw sa ibang mga tiya at tiyo ko, ampon ang tatay ko. Sabi ko naman paanong naging ampon halos magkakamukha nga sila. Hanggang sa sumabat na si tiya at sinabing anak sa labas daw ang tatay. Anak ng lolo ko sa kinalolokohan nitong babae. Hindi ako naniwala. Walang pinagkaiba sila sa kutis. Katunayan si tatay ay may sa pagkahawig din kay lola. Hanggang sa naalala ko, Sir Seth, na ang ikinamatay pala nila lola at lolo noon ay biglaan. Yung tipong sunod-sunod itong nagkaroon ng sakit at mabilisang binawian ng buhay. Doon ko napagtanto na baka sila din ang may kagagawan nun. Pero hindi ko na nasabi yun. Batid ko noon na itong rason nila ay hindi ganun kapulido. Hindi ito yung tamang dahilan kung bakit naging demonyo ang mga ito. Sabi ko, hindi ko talaga matanggap yung dahilan nila eh. Kung meron talagang ugat at maselan, sabihin na lang. Pero walang nagsalita. Nakatitig lang sila sa akin ng pagkasama-sama. Umalis na ako noon. Sapat na ang nakita ko. Alam kong susunod na doon si tiya. Diretso ako sa pag-uwi sa bahay. Nang makarating ako ng hating gabi, naroroon ang dalawang pinsan ko. Nagulat ako kasi nga kinausap ako ng mga ito. Isusumbong daw nila sa akin kung sino ang may gawa at kung bakit nagsimatayan ang pamilya ko. Doon kami sa likod ng bahay. Ako naman noon ay nagkukunwari lang pero nakakagulat ang pagsisiwalat nila Era at Ason. Matagal na daw sana nilang sinabi ito pero natatakot naman sila sa mga magulang nila. Ito umanong si Tio Gascon at Tia Arona ang dahilan. Mula nang matuto itong si Tio ng kulam at ang nagturo sa kanya ay walang iba kundi si Tia Arona. Ngayon, dahil nga sa hindi mapapatunayan ang bisa nito hanggat walang sinusubok, kung sino-sino na lamang ang binabarang. Nung minsan umanong dumalaw ang tatay ko sa kanila, nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan. Nagkainuman at nabanggit ang kabataan nila na kesyo ang pinakapaboritong anak ay si tatay. Pagka-uwi daw ng tatay noon, nag-usap si Tio Gascon at Tia Arona. Ang sabi umano ng Tia Arona ay may magagamitan na daw si Tio Gascon sa malulupit na barang. Bakit hindi daw subukan itong si tatay? Kung may galit man ito ay bakit kinikimkim? Ganon daw ang isang mangkukulam at mambabarang. Hindi dapat tinatapakan ng prinsipyo. Hindi dapat magpalupid ng kung sino dahil may kakayanan itong pumatay. Buhat ng payong yun ni Tia Arona o nanay nila Era at Ason. Biglang naisipan ng tatay nila na gawin nga ito sa pamilya namin. Totoo pa lang talaga. Totoo ang rason na inggit lang dahil sa paborito ang tatay ko. Ang hindi lang totoo doon at yung hinala ko na baka sila din ang pumatay kila lolo at lola. Wala naman kasing sinabi sa akin sina Era at patungkol dito eh. Gigil na gigil ako nun. Walang hiyang yan. Ganun-ganun lang yung rason. Pero naging buhay namin ang kapalit. Hindi ko naman masumbatan ito mga pinsan ko kasi nga natatakot din sila eh. Sinabi ko na lamang noon nakakausapin ko yung mga magulang nila at tatanungin kung gaano ito katotoo. Pero wala silang alam
na may nangyayari na pala kila Tio Gascon at Tia Arona. Kinabukasan, nagulat ako. Dumalaw bigla itong si Manong Atoy. Umiiyak yun at niyakap ako. Saktong-sakto umano ang pagkilos ko nun. Kung nagtagal pa ito ng mga ilang oras ay patay na daw siya. At dahil gumaling na siya, ibig sabihin lang ay basag na ang barang ng kalaban. Nakontra ko na ito. Ang problema sa kalaban ngayon ay hindi yun makakaganti. Dahil may tama na kami ng sumpa. Kumbaga, sa loob ng pamilya namin ay nakatalaga ng mamamatay pa isa-isa. Hindi na yun makakaganti kasi nga nakagawa na ito ng barang na tumama sa amin. At naputol ito dahil nga mas malakas ang ibinalik ko. Sabi ko kay Manong Atoy, napuntahan ko at nakipagsagutan talaga ako. Piniliwanag ko din sa matanda sa kanya yung nangyari sa akin nun. Nasinuri ko pa ng matagal ang mag-asawa. May dala naman pala ako nung lana na may halong tawas tapol. Dapat ay saglit lang yung pagbisita ko sa bahay nila Tio. Pero pinili ko pang tumambay ng matagal doon. Pero mas naging maayos naman yun dahil kahit papano nakabulalas talaga ako ng saloobin ko noon. Narinig nila ang nag-aalab kong galit na walang mapaglagyan. Nung pakiramdam ko malakas na ako, Rayo. Sa tingin ko isa sa kanila patay na. Pares natumbang isang haligi. Ano bang barang ang ginamit mo? Sa lagubang din ba? Ang bilis kumana. Ganun lang kadali. Mabilis din akong gumaling. Palaka po. Tipaklong, kuhol at itlog nito. Pati kiti-kiti ng palaka. Tsaka may salagubang din, Manong Atoy. Ganun? Nakakalaso ng maliliit na kiti-kiti ng palaka. Kaya palang bilis. Pero kamusta ka? Ayos na ba sa pakiramdam mo? Ayos na ba dahil nakaganti ka na? Siyempre po hindi. Masakit pa rin. Hindi naman mababalik yung buhay ng mga mahal ko, di ba? Gusto kong durugin. Alam mo, Mang Atoy, inggit yung dahilan. Ito ang mas nagpasakit sa kalooban ko. Maliit na bagay yun tapos pinalaki. Hayop talaga tong napangasawa ni Tio Gascon. Ginatungan ng tiyo kaya yung ginawang pagsasana yung paggamit ng barang nito sa pamilya ko. Sabi ng mga anak, bagong natuto at syempre may gustong patunayan para malaman na may karunungan na. Hala ka dyan. Tinuruan pala. Ito ang problema sa mga may karunungang itim. Kumakate ang kamay kapag hindi nakakapanakit lalo na kapag baguhan lang. Lalo na din kapag may bagong natutunang karunungan. Mabuti sana kung ibang tao mantakin mong kapatid pa niya at malapit na kaanak. Kapag demonyo na yung nagdiktay, nalalaso na talaga ang utak. Umaga na ng mga sandaling yon. Itong mga pinsan ko'y umuwi din naman yon. Pagsilang pa lamang ng araw ay wala na sa bahay. Parang yun lang ang nais nilang iparating. Siguro ay nagpaalam yun na dadamayin lang kami pero ang totoo ay magsusumbong pala. Ngayon ay malalaman ng mga ito ang nangyari sa mga magulang sa oras na makarating na sa bahay nila noon. Inaasahan ko na din noon na uugong ang balita lalo na sa mga kaanak namin. Pero walang makakaalam na ako ang dahilan. Sa araw ng libing, nagpakita si Era. Umiiyak ito. Ayon dito ay patay na din umano ang mga magulang nila. Pagdating nila sa bahay ay nakabulagta ang nanay nila sa sala at ang dami umanong sapat na lumalabas sa bibig. May mga dugo din sa sahig na parabang galing sa puwerta. Habang ang tatay naman nila, sa itaas, patay na rin at ganun din ang nakita nila noon. Maraming sapat, kuhol, palaka, salagubang at tipaklong. Nakahanap siguro ng katapat, kinarma. Alam mo, Era, pagkatapos lang ng araw na ito, papatayin ko sana yung mga magulang mo. Pero naunahan ako. Pasensya na pero tama lang yun. Binarang din siguro nang hindi natin kilala kung sino. Hindi na kumibo pa si Era. Nasa labas kami noon ng simbahan. Kasalukuyang nagmimisa. Walang ano-ano umuwi din naman yon. Kahit papaano'y lumuwag ang pakiramdam ko.
Kahit papano'y nahanapan ko na din sila ng hustisya. Sinabi ko ito sa asawa ko matapos ng libing. Tuwang-tuwa siya. Pero nang isiwalat ko kung sino ang mga ito, nagalit ng gusto. Bara-ibara daw. Patayin din ang mga anak. Pero inawat ko yung asawa ko kako, walang kinalaman ng mga anak. Nagsumbong ang mga ito. Marami akong ipinaliwanag noon para lubusang maintindihan ng asawa ko. Maging sa kung sino ang pumatay. Inamin ko din na ako at barang din ang ginamit ko noon. Alam nyo, sobrang masalimuot talaga yung isipin. Hindi basta-basta ang naging karanasan ko kasama ng asawa ko. Kung sakit lang ang hahanapin, itong naramdaman ko noon ay wala na sigurong kapantay sa paniniwala ko. Magpaganon pa man, nagpatuloy kami sa buhay ni Tricia. Nabiyayaan kami ng anak na 3. Ipinaalam ko talagang nangyari sa kuya nila. Pero nilihim ko kung sino ang pumatay. Maging sa kung ano din ang sinapit ng lolo at lola nila o mga magulang ko noon. Si Manong Atoy malaki ang naging papel niya sa buhay ko. Na para bang sinadya ng tadhana ang lahat. Kung sa ibang albularyo pa siguro malamang, wala na ako ngayon pati ang asawa ko. Ginabayan ako ni Manong Atoy. Tinutuwid niya ang karunungan ko. Baka kasi gamitin ko itong muli. Ayaw niyang malukod ang isip ko ng galit. Lagi niya akong pinaalalahanan, lalo na ang aral na dala ko. Napakadelikado talaga. Lahat ng pangyayaring ito sa buhay ko ay dahil lamang sa isang simple at hindi katanggap-tanggap na inggit.